po, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ayan, update tayo no tungkol po ito sa mga politiko na tumatakbo po ngayon. Meron pong babala ang ating kaibigan. Importante po ito at sana po ay mapaabot sa kanila no. Na sana ay sinabi ng ating mga kaibigan na si Peter na hindi muna, wag muna silang lalabas ngayon hanggang bukas. Kung pwede, manatili muna po sila sa kanilang bahay dahil may nakita po ang ating mga kaibigan na panganib po, no? Kailangan po safety nyo po muna ang inyong mga sarili hanggang bukas, no? Para po ito sa inyo dahil ito po ay nakikita, no? Nababase po ito sa nakikita po ng aking mga kaibigan na may panganib po. May panganib po sa inyo ngayon, sa mga tumatakbo ngayon sa politika. Lalong-lalo na po, no? Lalong-lalo na po sa bumibiyahe. Mag-ingat po kayo, no? Kung wala namang importanteng lakad, talagang paulit-ulit itong sinasabi ng ating mga kaibigan. Dahil, sinasabi na niya ito no? Kamakailan. At ngayon talagang nangyari talaga na ang dami pong na-aksidente, namatay po. Kaya kung hindi naman importante yung lakad muna, ipagpaliban po muna natin. No, at bukas, pagkatapos mo to, umuwi agad sa bahay. Sabi ni kaibigan din, no, babala din po sa ating, sinabi nating mga kaibigan, no, mga kaibigan nating duwende, na iwas-iwas po muna na tumanggap na mga pagkain, lalong-lalo na po kung ito po ay ibibigay lang po sa inyo na hindi nyo naman po kakilala. So, mas mabuti po kung bukas boboto kayo, magugutom man kayo, magdala po kayo ng mga pagkain ninyo, sarili ninyong pagkain. At least po, kayo ang naghanda niya na pagkain. No? Safety kayo dyan. Kasi hindi natin alam, marami pong mga nagkakalat po ngayon, no? Marami pong gustong sumakay sa kaguluhan na to. Lalong-lalo na po sa halalan na may mga masasama pong tao, sabi natin mga kaibigan, na pinapakawalan ngayon. At balak po nila na meron po silang balak sa mga tao, no? May balak po silang masama. Kaya maiiwasan natin ito kung tayo mismo mag-aalerto sa ating mga sarili. Ayan, nagsalita ating kaibigan. Talagang, sabi ni kaibigang Peter, talagang hindi talaga di should mabantayan ang mga dayaan ngayong eleksyon. At pinapaalam niya po na meron pong tumatakbo ngayon na nagbayad po ng milyon-milyon no upang manalo. Nako, sino kaya ito? Sana hindi siya magtagumpay, kaibigan, no? Grabe na, talagang desperado na talaga. Ganun talaga sila ganun sila kadesperado na manalo, no? So, grabe. Grabe ang mga tumatakbo ngayon. Talagang gagawin lahat upang manalo. Kaya itong dayaan, may dayaan talaga na magaganap ngayong eleksyon. At babala din ng ating kaibigan, no, na sana po ay makapagpigil yung mga taong gusto na talagang umatake ngayon. No, dahil nakikita po ng tao kung sino po talaga yung sakim sa kapangyarihan. At itong ng bastos ng mga tao, at kilala nyo po ito, no, sabi natin mga kaibigan, hindi na po ito mananalo ngayon no, kasi napakatapang niya po doon sa Malacanang, no. Pero ngayon, awang-awa na ang kanyang mukha ngayon dahil alam na niya na ito po ay itong eleksyon ngayon ay matatalo na talaga siya, no. So, sino kaya ito? Malalaman po natin yan bukas, no? Dahil bukas po ang botohan. So, sana manalo talaga itong gusto nating iboto. Malaya tayong kung gusto nating iboto, no? Dahil nasa kamay po natin ang makapagbago, no? Na kung sino yung mas mabubuting leader, no? Kasi nakikita naman po natin sa pamamahala ng mga sakim ngayon, no. Talagang grabe na ang korupsyon na nagaganap ngayon. Nakakabahala po talaga. Kawawa po yung mahihirap. So, ayan, mag-ingat po kayo, ha. May mga babala na aksidente, no.
mga aksidente, di maiwasan ang bikil-bikil sa dalan, mga tao, kasi yung mga tao ngayon, mainit na yung ulo ng mga tao ngayon, no? Lalong-lalo na po na marami na po mga krimen na nangyayari ngayon na hindi po natutukan, no, na sana po yan po ang tutukan ng gobyerno natin ngayon, pero hindi nga nila binibigyan ng pansin muna kasi nabisi sa election. So sana, no, maging wise na po tayo. So, ayan, hinihiling po ng ating mga kaibigan na kayo po ay maging safe po bukas, no, dahil sa panganib na kanilang makikita, at babasbasan po tayo nating mga kaibigan, no, para safety po ating lakad bukas, lahat-lahat tayo, walang mangyaring masama. Ayan, una-una magdasal po tayo. Katunayan po, meron po, bago po kami aalis bukas sa bahay, may ibinigay po ang ating mga kaibigan na panangga po ito, no, dahil nakikita po nila na merong mapapahamak sa amin. Kaya lagi kong inaalerto itong mga kasamahan ko, yung mga bata, sinitake ko na muna at hindi ko muna pinalabas, no. Hindi muna sila lalabas kasi kahit kami may mga banta din sa buhay namin, no, dahil po sa trabaho natin, no. At ayan, so, kaibigan, ako po meron pong katanungan itong mga viewers natin, no. Kaibigan, ang dami po pa rin pong katanungan tungkol po sa kulam, kaibigan, no, dahil meron pong nagpapatanong sa akin na meron pong kinulam po ang kanyang ina, at laking gulat po nila dahil malaki po ang pagbabago sa katawan ng kanyang nanay. At kawawa naman. Uy, Happy Mother's Day pala, no, sa lahat ng nanay dyan, no. Happy Mother's Day po, Mama Susan, kayong lahat. At siya, lahat po nating viewers ngayon, maraming salamat po. Lorna, Tita Cecilia, kumusta kayo? Hindi ko kayo maisa-isa dito eh. Yan. Ate Pitang, Ate Elena, kumusta? At Nanay Ivy, Tita Dana, Tita Dana, at saka si Tito Junior. Sa inyong lahat, happy Father's Day po. So ayan, sasagutin po namin ang mga kasagutan po tungkol po sa kulam, dahil yan po ang malaki pong problema yan, dahil yung ilan hindi pa po talaga gumagaling, no? Kasi kung ang kulam po ay hindi po maagapan agad, posible po ito na ikakamatay po talaga ng tao kapag hindi ito nagamot, no? So pang-anim na po daw na albularyo ang nilapitan po nila, pero hindi pa rin po daw gumagaling. So mamaya po tatalakayin namin kung paano. So sabihin po ni Peter kung ano po yung panglunas dyan, kasi maraming mangkukulam po talaga ngayon na malakas po sila, no. May mga panangga po sila na hindi po sila madutlan ba, na hindi makontra ang kanilang kulam. So ayan, itong mga kaibigan natin, pinipilit nila na kontrahin itong mga mangkukulam. Kaya wag po kayong mawawala, dahil sa second update po natin ay magbibigay po kami ng mga tips po para po makontra ang mga kumukulam po sa inyo. So mag-ingat po kayo, lalong-lalo na po sa big one, no, dahil posible po na anytime na mangyari po yan, no. At kailangan po nating paghandaan ito, dahil hindi po natin alam kung kailan po yan darating. Bigla lang po yan darating, no. Kasi ang dami na nating nakikita sa kalangitan na iba-iba na, no, may mga sign na. So ayan, so, salamat po, no. Mag-ingat pa rin po tayo, hindi pa rin po tayo kumpiyansa sa daan, lalong-lalo na po sa mga tao.
Ingatan niyo po ang inyong mga sarili dahil ang buhay po ay napakaikli lang po, no? Isa lang po ang buhay natin kaya kailangan po nating mag-ingat. So ayan, mag-ingat kayo. Kaibigan, humingi po ako ng tulong po lalo na po sa mga Duterte family na nakikita po ninyo na may panganib po, lalong-lalo na po kay Kitty, no? Naginipan ko po si Ma'am Kitty Duterte na meron pong masamang nangyari sa kanya, meron pong banta sa kanyang buhay at sana po, no, sa lalong madaling panahon ay kukontrahin po namin agad ito para hindi po magtagumpay kung sino mang tao o hitman na yan na gusto talaga nilang sampulan ng mga Duterte at nagkakamali po sila, no, dahil mali po ang kanilang kakalabanin kung gagawin nila malaking gulo ito dahil ang mga tao na po mismo ang gagawa ng paraan para mapuksa ang mga masasama. Kasi grabe yung sulit Duterte po ngayon, no? So, opinion yan ng mga tao, hindi naman natin mapipigilan kasi may sarili naman po silang may opinion, sarili sa kanya-kanya naman po tayo, no? Kaya sana po mag-ingat tayo dahil lahat po tayo ay temporary lang po dito sa mundo. Kaya sana po magkasundo-sundo na po lahat. Salamat po.